Maraming tao ang naniniwala na ang financial confidence ay galing sa pagiging positive. Parang sapat na raw na maging optimistic at sabihing kakayanin ko to o magiging okay din ang lahat. At totoo naman, mahalaga ang positive mindset. Pero pagdating sa pera at sa realidad ng buhay, may limitasyon ng optimism kapag wala kang preparation. Dahil ang confidence na walang foundation ay madaling mabasag sa unang problema na dumating. Madaling maging kampante kapag maayos ang lahat, kapag tuloy-tuloy ang trabaho, healthy ang pamilya, at walang major na problema. Pero ang tunay na test ng financial confidence ay hindi kung gaano ka ka-positive kapag okay ang buhay. Ang tunay na test ay kung paano ka tumatayo kapag may unexpected na nangyari. Isipin mo ang isang simpleng sitwasyon. Biglang nasira ang sasakyan mo o kaya nagkasakit ang anak mo at kailangan ng emergency na gastos. Kapag wala kang plan, mabilis mag-shift ang emosyon mula sa confidence papuntang panic. Biglang sunod-sunod ang iniisip mo, saan kukuha ng pera? Mangungutang ba? Paano ang bills? Paano ang susunod na buwan? At doon mo marirealize na hindi sapat ang positivity kapag walang system na sasagip sa'yo. Pero ibang klase ang pakiramdam kapag handa ka. Hindi ibig sabihin na hindi ka mai-stress o hindi ka maapektuhan, tao ka pa rin. Pero may malaking kaibahan kapag alam mong may emergency fund ka, may health insurance, may savings plan, may structure kang maaasahan. Ang parehong problema na noon ay overwhelming, nagiging manageable. Hindi dahil maliit ang problema, kundi dahil hindi ka zero kapag humarap ka rito. May buffer ka, may preparation ka. At iyon ang totoong source ng financial confidence. Hindi ito galing sa hope, hindi ito galing sa swerte. Nanggagaling ito sa paulit-ulit na paghahanda na ginagawa mo kahit walang emergency. Nanggagaling ito sa mga habits na tahimik mong binubuo araw-araw. Kapag may sistema ka, mas nagiging stable ang emosyon mo pagdating sa pera. Hindi ka agad nagpapanik sa bawat gastos. Hindi ka agad natitinag sa bawat bad news. Dahil alam mong may structure kang to the rescue. At habang tumatagal, napapansin mong lumalawak din ang confidence mo sa ibang areas ng financial life mo. Mas kampante kang gumawa ng decisions, mas maayos kang mag-budget, mas confident kang magplano para sa long term. At kahit sa investments or career decisions, mas malinaw kang mag-isip dahil hindi ka laging nasa survival mode. Dahil ang preparation ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa problema. Ito rin ay tungkol sa paglikha ng stability sa isip mo. Kapag prepared ka, mas may peace of mind ka. At kapag may peace of mind ka, mas maganda ang kalidad ng decisions mo. Hindi ka reactive, hindi ka impulsive, hindi ka laging takot. Maraming tao ang umaasa na balang araw magiging confident sila kapag lumaki na ang income nila. Pero ang totoo, may mga taong mataas ang kita pero takot pa rin sa pera dahil wala silang sistema. Wala silang preparation, wala silang control, samantalang may mga tao namang hindi sobrang laki ang kita pero mas kalmado, mas stable, mas confident. Bakit? Dahil handa sila, may routines sila, may habits sila, may plano sila, at iyon ang hindi kayang ibigay ng optimism lang. Ang optimism maganda bilang mindset, pero ang preparation ang tunay na proteksyon dahil ang preparation ay tangible, nakikita mo, nasusukat mo, napapractice mo araw-araw. Kapag consistent kang nagtatabi para sa emergency fund, nagbabayad ng insurance at nagsiset ng savings plan, hindi mo lang pinapalaki ang pera mo, pinapalakas mo rin ang foundation mo. Unti-unti nagiging mas resilient ka sa external events. Hindi ka basta natitinag kapag may economic problem, emergency o unexpected expense. Hindi dahil immune ka sa problema, kundi dahil may structure kang sumasagot sa impact. At habang nade-develop ang consistency na iyon, may isa pang mahalagang bagay na lumalago, self-trust. Nagsisimula kang magtiwala sa sarili mo dahil nakikita mo na kaya mong magplano, kaya mong maghanda, kaya mong protektahan ang future mo. At ang self-trust na iyon ang isa sa pinakamahalagang klase ng confidence na pwedeng mabuo ng pera. Sa huli, ang financial confidence ay hindi simpleng pakiramdam, hindi ito fake positivity o pag-asa lang na magiging okay ang lahat.
Ang tunay na financial confidence ay nakikita sa paraan ng pagdedesisyon mo. Nakikita ito sa katahimikan mo kapag may emergency. Nakikita ito sa kakayahan mong humarap sa uncertainty nang hindi agad nawawala sa control. Dahil ang confidence sa pera ay hindi gawa ng swerte. Ito ay bunga ng preparation, habits at systems na paulit-ulit mong pinipiling gawin kahit walang nakakakita. At sa bawat araw na naghahanda ka para sa future mo, unti-unti mong binubuo ang isang buhay na hindi nakadepende sa swerte, kundi nakatayo sa stability, readiness at tunay na seguridad.